Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay top analyst say do not trade XRP if you want to make money. Ayan, isa daw pong kilalang analyst ang nakapagsabi na wag po daw nating i-trade. Yan, or ibenta ang ating XRP token kung gusto nating kumita ng pera. Yan po ang kanyang sinabi dito at atin pong aalamin kung ano yung kanyang dahilan dito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan mga ka-crypto, sabi rito ay XRP breaks out of the bearish zone and enters a bullish trajectory, with the analyst cautioning against selling or trading XRP too early and recommending holding. Ayan, sabi rito ay nabasag po ni XRP ang kanyang bearish zone. Kung pag bearish zone ay ito po yung area kung saan ay bumabagsak yung market price ni XRP. Ngayon siya po ay nakawala sa lugar na ito. Ayan, at siya ay pumasok sa isang bullish zone or bullish trajectory. Dito naman po yung area, yung zone kung saan ay posibleng umakyat po ang market price ni XRP. Kaya ayan, yung mga analyst ay wag daw muna tayong magbenta ng maaga. Ayan, wag tayong magbenta or mag-trade ng XRP token ng napakaaga. Ayan, ang recommendation po nila ay i-hold muna natin ito at atin pong timingan yung tamang exit or tamang take profit. XRP has seen increased trading activity in the last 24 hours, with crypto market participants exchanging nearly $2 billion worth of XRP. Ayan, tumaas po yung trading activity ni XRP nitong nakalipas lamang na 24 oras. Ayan, maraming nagte-trade ngayon kay XRP kaya tumaas daw po ang yung kanyang trading volume ng 2 billion. Ayan, worth of XRP. Ay ang na-trade po na trade ngayon sa nitong nakalipas lamang na 24 oras. Notably, the XRP represents an over 190% surge in activity. This has catalyzed XRP's cumulative 7-day gains to 11% while trading at 0.5461. Yan. Dahil po sa pagtaas ng or pagdami ng trading activities na ito, ay yan po ang naging dahilan kung bakit umangat ang market price ni XRP ng 11%, kung saan ito na po ngayon ay nasa 0.5461. Ayan, yan muna po talaga ang nagpapakita na biglang naging aktibo yung mga traders. Siguro dumami yung mga bumibili kaya tumaas. Ayan. Amid this favorable performance, top analysts have cautioned that it may be too early to profit from the recent little gains in XRP. They believe the fifth biggest crypto project is poised for more significant headways. Yan naman po ang sabi ng mga top analysts, kasi malamang ang ginagawa ng mga holders or investors ng XRP ngayon ay mukhang nagte-take profit sila sa maliit lamang na pag-angat sa presyo ni XRP. Pero yan, sabi ng mga top analysts ay naghahanda pa raw sa mas mataas na pag-akyat ang presyo ni XRP. Kaya yan po ang sabi nila, yung kanilang paniniwala. Kaya yan, don't trade XRP if you like making money. Kaya kung gusto mo raw na kumita pa ng pera dito sa pagtitrade kay XRP, ay wag muna daw tayong mag-trade or mag-take profit or magbenta ng ating mga holdings na XRP token. In a recent post, market analyst Income Sharks with 434k followers counseled XRP holders against parting ways with their holdings too early. Yan. Isa po dito si Income Shark. Yan, ang dami po niyang followers.
434,000 na followers. Siya po ay nagbigay ng advice or payo sa kanyang mga followers na i-hold muna nila yung kanilang XRP tokens. Kasi masyadong maaga po para mag-take profit. Income Sharks argued that the coming cycle would be bullish. Yan, sapagkat may paparating daw na yan yung next cycle or yung next na magiging galaw ni XRP ay isa na namang bullish or ibig sabihin ay aakyat ulit ito. As a result, those who have traded their XRP tokens would lose out on benefiting from the wealth transfer. Ayan, kaya yung mga napaaga na napabenta dyan ng kanilang XRP token ay ayan, masasayang po, hindi po sila yan, medyo mas malaki sana ang kanilang kikitain pero ayan na nga, malulose out nila yung benefit na yung mas malaking pag-angat sa presyo ni XRP. Promise yourself this cycle you won't trade XRP if you like making money. Ayan, ang sabi niya mismo, aktual na sinabi ni Income Sharks sa kanyang tweet na wag na wag mong ibebenta ang iyong XRP token kung gustong-gusto mong kumikita ng pera. Yan. Yan po yung actual na tweet ni Income Sharks. Ayan. You shouldn't buy here. Ayan yung kanyang chart dito. Nung tumaas yung market price ni XRP sa yan mga 0.80. Kaya syempre wag kang bibili diyan kung mataas yung presyo. Ayan, sabi nga nila, buy low, sell high. Dapat nagbebenta ka rito. Ayan, sabi rito ay there were 15 months you had a chance to buy and hold if you like this coin. Buying here on this candle is what separates traders from emotional FOMO buyers. Ayan, totoo po yan. Yung kung pag umaakyat yung presyo ng market price ni XRP ay saka dyan bumibili yung mga tinatawag nilang FOMO buyers, mga emotional buyers. Yan, samantalang matagal nang naglalaro yung presyo ni XRP sa napakababang presyo ay hindi sila bumibili. Yan po yung maling paraan sa pagti-trade or pag-invest dito kay XRP. Dapat ay ayan, ang tagal po, 15 months na naglalaro sa mababang presyo ang XRP. Kaya dapat ay nakabili tayo dito or nakapag-accumulate na tayo rito. Notably, this tweet included a market chart of XRP's performance over the past year. The chart suggested that XRP is now on a bullish trajectory. While Income Sharks believes buying XRP now may afford an investor the benefit of the coming cycle, he counseled against hopping on the market at the 11th hour. Ayan, sabi po niya rito na pwede pa rin naman. May offer pa rin, nananatili pa rin na buying opportunity pa rin ang XRP sa ngayon para sa mga investors. Kaya ayan, specifically he quoted a previous tweet illustrating that XRP enthusiasts had a 15-month window to buy XRP and hold. According to the analyst, the best XRP buying period commenced on May 2022 until September 2023. Ayan na nga, yung sinabi natin kanina na ang tagal na nasa mababang presyo ang XRP. Binigyan po tayo ng 15-month window. Yan, tagal po niyan para makapag-buy or para bumili sa mababang presyo ni XRP. Yan, mag-buy and hold. Yan, at sabi niya rito yung sabi po niya rito ay yung pinaka-best na buying period kay XRP ay mula noong May 2022 hanggang September 2023. Kaya yan, sobrang tagal po niyan para sa accumulation. Accumulation period ng XRP tokens. Yan, para sa mga talagang gustong-gustong nag-hold or nag-i-invest dito kay XRP. Meanwhile, he marked out a do not buy period in July. The month was when XRP gained nearly 100% in 24 hours following a development from the US court. According to Income Sharks, buying XRP on an overly greenish candle is what separates traders from emotional FOMO or fear of missing out buyers. Yan, hindi naman daw po maganda yung
nitong July, yan, nitong nakalipas lamang na buwan ng July, ay ito raw yung buwan na hindi magandang bumili ng XRP. Ayan, kasi nangyari po yan, umakyat po kasi ang presyo ni XRP dito, dulot po yan ng nailabas yung summary judgment ng kaso ng SEC at saka Ripple. Ayan, kasi umangat po yung market price nito. Ayan, nang mabilis. Kaya ayan, yung mga FOMO dito po nagsilabasan naman yung mga FOMO. Ayan, bumili sila kasi akala nila ay dito na magtutuloy-tuloy na umakyat ang market price ni XRP. Yun pala ay bumalik din. Ayan, bumagsak din. Kaya ayan, diyan po natalo yung mga FOMO traders, yung mga FOMO buyers. Kaya ayan, hindi po maganda talaga kung pag FOMO trader tayo. Yan, yung pumapasok na lamang tayo kung pag nagaganap na yung isang price action. Kaya ayan, mas maganda na mag-buy low tayo habang nasa mababang presyo ito ay ayan. Similarly, the well-known market analyst Egrag affirmed Income Shark's sentiment in a separate conversation thread. Egrag shared a chart illustrating that XRP has entered the much-projected bullish zone. As a result, a trader selling XRP at this time may be missing out on more substantial profits. Ayan. Si Egrag, isa na rin po itong sikat na analyst. Kaya ayan, nagkaroon po sila ng pagkakatugma sa kanilang analysis dito kay Income Sharks. Kaya ayan, pareho po sila ng payo sa lahat or advice sa kanilang mga followers na yung pag-angat ni XRP ay yan, napakaaga po para tayo ay mag-take profit. Yan, siguro kung para sa akin lamang ay pwede naman tayong mag-take profit pero wag po lahat. Siguro unti-unti lamang po. Ayan, unti-unti lamang na magbebenta tayo. Huwag po tayong mag-all in na magti-take profit. Kasi ayan, base na rin po sa aking pananaw ay mukhang ayan nga, medyo mataas-taas pa ang pwedeng akyatin ni XRP. Kaya ayan, yung mga nabili po natin sa mababang presyo, yan, yung ating na-accumulate na XRP token ay wag po muna natin itong ibebenta lahat. Wag po natin iti-take profit lahat. Yan, sa bawat pag-akyat ni XRP ay bawas-bawasan lamang natin ng paunti-unti. Ayan, yan po ang sa akin ang pinaka-the best. Kasi hindi na rin po natin alam kung hanggang saan nga ba yung kanyang aakyatin. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.